Magandang araw mga bata, narito ang ating lesson ngayong week 2, pangalawang araw na natin. So tuloy-tuloy lang ang inyong pakikinig para mas marami kayong matutunan. So tatalakayin natin ngayon ang letrang S. So noong unang day natin, tinalakay natin ang tula na si Minda. Sa anong letra nagsisimula ang Minda? Tama, M. Ano ang tunog ng letrang M? Mahusay mga bata. So ngayon, meron akong magic box. May ipapakita ako ditong mga bagay. Sabihin niyo kung anong nakikita niyo. Suklay, salamin, sapatos, sepilyo, sabon. Ngayon, isa-isahin natin ang mga larawan mula sa magic box. Sabon. Saan ginagamit ang sabon? Siyempre, sa katawan natin o kaya paghugas ng kamay, ginagamit ito para mas mabilis matanggal yung mga germs na kumapit sa ating katawan. Suklay. Saan naman ginagamit ang suklay? So, ginagamit ito sa ating buhok para maging maayos. Yan. Sapatos. Saan naman ginagamit ang sapatos? Siyempre, isinusuot ito sa ating paa. Ginagamit niyo ito sa paaralan kapag kayo ay, o kaya kapag kayo ay aalis. Salamin. Saan naman to ginagamit? Yan, syempre para makita kung maayos ba ang ating itsura, kapag tayo magsusuklay, kung maayos ba ang ating buhok, o kung ano yung gusto, makita mo kung na-achieve mo ba yung gusto mong itsura ng buhok, di ba? Sepilyo. Saan ginagamit ang sepilyo? Siyempre, para malinis ang ating ngipin, lalo na kapag tayo ay kumain. Para maalis ang mga dumikit na mga tira-tirang pagkain, lalo na kapag kumakain kayo ng candy o ng kahit na anong matamis. Kasi dumidikit yun sa ngipin dahil madikit ang asukal. So, kinabang ba ang mga bagay na galing sa ating magic box? Opo, siyempre naman, kailangan natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Dapat bang ipagpasalamat ang pagkakaroon ng mga bagay na ito? Siyempre. So, sa paanong paraan natin maipapakita? Siyempre, dapat hindi natin ito aaksayahin. Hindi natin ito sisirain, di ba? Para magamit pa natin sa mga susunod. So, mga bata, ngayong araw, pag-aaralan natin ang tunog ng letrang S. Aaralin din natin ang pwesto nito sa mga salita. Ito ba ay nasa unahan, gitna, o hulihan? So, handa na ba kayo? Magaling kung handa na kayo. So, pansinin natin ang mga pangalan ng larawan. Ano kakapareho ng mga ito? Ng sabon, sapatos, sepilyo, suklay, at salamin. So, lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang S. So, ano ba ang tunog ng letrang S? So, ang tunog ng letrang S ay S, S, S. Ano ang tunog ng letrang S? Letrang S, letrang S. Ano ang tunog ng letrang S? S, S, S. Ulitin nyo nga, ano ang tunog ng letrang S? Magaling. So, ngayon, yan, ang pwesto ng letrang S. Makinig mabuti. So, nasa simula si S sa salitang suha. Gayun din sa suman. Nasa gitna naman sa salitang mesa, gayon din sa misa. Nasa lahulihan ito ng salitang mais, gayon din sa salitang walis. Uulitin ko. Nasa simula si S sa salitang suha, gayon din sa suman. Nasa gitna naman ng salitang mesa, gayon din sa misa. Nasa hulihan ito ng salitang mais, gayon din sa salitang walis. So ano nga muli ang pamagat ng ating binasa? Ito ay mga pwesto ng, ayan, letrang S. So ibigay ang mga salitang may tunog na S mula sa ating kwento. So ito ay suha. Nasaan ang letrang S? Ito ay nasa unahan. Suha. Next, suman. Saan natin maririnig ang tunog ng S? Sa unahan. Ano naman to? Mesa. Saan marinig ang tunog na S? Nasa gitna. Ito naman ay misa. Saan marinig ang tunog na S?
Yan, maririnig natin ito sa gitna. Mais. O, saan naman natin maririnig ang tunog na S? Ito ay maririnig natin sa hulihan. Kasunod, walis. Walis, saan natin maririnig ang tunog na S? Yan, maririnig natin ito sa hulihan. Kasunod, isulat ang nawawalang tunog upang mabuo ang salita. Sabihin kung nasa unahan, gitna o hulihan ang tunog. Saging. Saging. Yan, nasa unahan ang letrang S. Sisiw. Sisiw. So, may nawawalang S sa unahan at mayroon din sa gitna. Sisiw. Sombrero. Sombrero. So, may nawawalang letrang S sa unahan. Sombrero. Susi. Susi. May nawawala sa unahan at may nawawala rin sa gitna. Susi. So, ngayon, ang natutunan ko ngayong araw ay ang mga pangangailangan natin para maging malinis at maayos. So, ito ay ang suklay, di ba? Kailangan natin yan kasi hindi magiging maayos ang buhok natin. Sabon, para maging malinis ang ating buong katawan at mabango. Salamin, para makita natin ang ating itsura kung tayo ba'y maayos o hindi. At sepilyo, para malinis ang ating ngipin. Natutuhan nyo rin na ibigay ang tunog ng letrang ano? Letrang S. Ano nga ulit ang tunog ng S? Magaling! So, isulat sa sagutang papel ang S kung ang salita ay nagsisimula sa tunog na S. Isulat naman ang M kung ito ay nagsisimula sa M. Silly. Silly. Saan ito nagsisimula? Tama. S. Silly. Sibuyas. Sibuyas. Saan ito nagsisimula? Tama. S pa rin. Sibuyas. Mata. Mata. Saan ito nagsisimula? Tama. Letrang M. Sampu. Sampu. Saan ito nagsisimula? Letrang S. Mani. Mani. Saan ito nagsisimula? Tama. Sa tunog na Ngayon, kukunin ang pwesto ng S sa pangalan ng bawat larawan. So, kukulayin natin ng dilaw ang larawan kung ang S ay nasa simula, berde naman kung nasa gitna at pula kung nasa hulihan. Suklay. Suklay. So, ito ay nasa unahan. Dilaw. Ipis. Ipis. Nasa hulihan. So, kulay, pula. Baso. Baso. Nasa gitna. Lapis. Lapis. So, nasa hulihan. Ayan. Guhitan natin nasa hulihan. Salamin. Salamin. Ito'y nasa unahan. So, ibakas ang letrang S sa mga linya. Yan. Kagaya ng ginawa natin sa letrang M, yan, itatrace nyo lang yung S. Tandaan, nagsisimula dapat kayo sa taas, hindi sa baba. Kasi may mga bata akong nakikita na nagsusulat. Inuumpisahan nilang isulat yung letter sa ibaba. Dapat laging sa itaas. Dahan-dahan lang para pantay sa guhit. So, ako medyo nahihirapan ako kasi mahirap magsulat sa computer, okay? So, kayo, kayang-kaya niyo yung gawin magatla. Basta dahan-dahan at hindi kayo nagmamadali. So, ngayon, nais kong pantigin ninyo ang mga salita. Isulat sa kahon ng bawat pantig. Masaya. Masaya. So, ilang pantig kaya meron ng masaya? Masaya. Tatlo. Ito yung una. Ma-sa-ya. Okay? So, may tatlong pantig. Sasama. Sasama. So, meron itong one, sa-ma. Tatlong pantig. Mesa. 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 Ang mesa ay may ilang pantig? Dalawa. Santol. 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 Ilang pantig mayroon ng santol? Tama. Dalawa. Simbahan. Simbahan. May ilang pantig ang simbahan?
tatlo. Okay? Yan. Sana'y marami kayong natutunan ngayon. Muli, ano nga ang tunog ng letrang S? S, S, S. So, antabayanan ang ating susunod na lesson. Paalam!